and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus was praying in a certain place, and when he had finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples." He said to them, "When you pray, say, 'Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, for we ourselves forgive everyone in debt to us, and do not subject us to the final test." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My late spiritual director, Father Ben Carlos, has been sick in the later part of his years. And because he was been sick, there are food that he is not allowed to eat or has to be lessened. Nakita niya minsan ang ulam ay adobong baboy. Ano po? Inilayo talaga sa kanya yung adobo. Ang itinabi sa kanya yung isda at saka gulay. At alam naman ng lahat na magagalit siya. Hindi siya sumasandok ng isda, hindi siya sumasandok ng gulay kasi inaantay niya ni abot sa kanya yung adobo. Pero, yung mga pari, nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan. Hindi siya pinapansin. Hindi nakatiis. Sabi niya, "Akin na yung adobo." Walang sumagot. "Akin na yung adobo." Walang sumasagot. "Ano ba? Bibigyan niyo ba ako ng adobo o hindi?" At sabi nung ngayon ay si Bishop Milo, sabi ni Monsignor Milo noon, sabi niya, "Bawal ho sa inyo ito." At isa lang ang sinabi ni Father Ben, "Kung ayaw niyo akong pakainin, patayin niyo na lang ako." Nadinig niyo na yan, di po ba na? Yung mga magulang na makukulit, di po ba na? O marahil kayo rin ang nagsabi niyan, "Kung ayaw niyo akong pakainin, patayin niyo na lang ako." Di ba? Pero nung ikaw ay may sakit, sisingap-singap ka, nagdadasal ka sa Diyos, "Lord, buhayin mo ako." Di po ba? Nung na-stroke ako, ang pwede ko lang kainin, lumalangoy. Kahit anong luto. Pag nakita mong isda, talagang madidismaya ka. Ano? Hindi na, kahit sabihin nung nagbigay, "Mahal yan," kahit nga lasang isda pa rin. Hindi po ba? Ano? Hindi naman nagbabago ang lasa ng isda sa presyo ng isda. Di po ba? Kasi gustong ibaba yung kolesterol. Ganun talaga. Mga minamahal na mga kapatid, sabi nga sa unang pagbasa, nalanta lang yung puno, nalanta. It withered. Ay yung sinusilungan mo, natuyo at ang iyong mukha ay naiinitan. Ano sabi kagad sa unang pagbasa? "Patayin mo na lang ako." Grabe. Nainitan ka lang, patayin agad. Pag hindi natin nakukuha ang gusto natin, ganun ba mga panalangin natin sa Diyos? "Patayin mo na lang ako." Mga minamahal na mga kapatid, we have not grown or we have failed to grow understanding there are things that are not good. There are things. Bakit ba nagtatampo si Jonah? Bakit ba nagtatampo? Kasi hindi tinuloy ng Diyos ang paggunaw ng Ninive. Pinadala siya ng Diyos doon. At sinabi, pag hindi kayo magsisisi,
gugunawin ko kayo. Ano problema ni Jonah? Nagsisi. O di hindi ginunaw. Di po ba? Anong pakiramdam marahil ng propeta? Ay, nagmukha akong sinungaling. Ano pang mukhang ipapakita ko? Magandang pagtunan ng pansin ito. Dahil ba hindi mo nakuha ang iyong gusto? Magtatantrum ka sa Diyos? Sino sa atin ang madalas magtantrum kahit matanda na? Ang tatanda na, nagtatantrum pa. Di ba? Wala tayong natutunan. Wala tayong natutunan, mga minamahal mga kapatid. Kaya nga po, ano sabi ko nung Lunes? Kung ikaw ay nagdadasal at napapabayaan mo ang iyong kapwa, abay suriin mo ang iyong moralidad. Kung ikaw ay nagdadasal at ang iniisip mo lang ay iyong sarili, suriin mo ang iyong moralidad. Ano bang mas mahalaga? Ang gunawin, ipagkaloob sa iyo ang iyong panalangin kumpara sa isang bayang gugunawin ng Diyos na nagsisi naman? Maliwanag yun, hindi po ba, no? May pilgrimage ako sa Holy Land. Ngayong October 15 to 26 ay may gera. Ay hindi tuloy. Hindi tuloy. Ha? May mga grupo din na kasabay namin, hindi tuloy. Hindi po ba? Sabi ba naman ng isang grupo, ano po, nakakainis, hindi tayo tuloy. Hindi ba? Sabi ko, may gera eh. Hindi ba? Ang inisip mo lang, matuloy. Hindi mo inisip yung gera. Hindi ba? Kasi Father, nakaplano na eh. Oh, ano ka? Di ba? Mahirap yung plano mo lang ang masusunod. Di ba ba, na? Plano mo lang ang nasusunod. Dahil ang iniisip lang natin sarili. Inaantay ko lang may magsabi do sa hindi matutuloy. Sige, patayin mo na ako. Di ba? Ano ba naman yan? Look at the gospel. The Lord's Prayer is not a prayer of supplication. The Lord's Prayer is a confession of my relationship with God. Father, tanggap mo na siya'y mabuting ama. Hindi lang siya mabuting ama, alam mong siya'y banal na ama. Alam mong ipinagkakalob niya sa iyo ang iyong ikabubuti, hindi ng iyong gusto lamang. You have to understand this. When God gives what we are asking for, He gives what we need, not necessarily what we want. He gives what is good for us, not necessarily what we like. Ilang beses ko na yung sinabi, hindi lahat ng masarap, mabuti. Hindi po ba? Ay gusto lang natin masarap. Ang tanong, o kukunti lang nagtatanong, makabubuti ba sa akin yan? Hindi po ba? Alam po ninyo, doon sa isang parokya ang pinaglilingkuran ko dati, simula sa unang araw hanggang sa huling araw, puro pagmumura, panlalait, sabi nga pagbatikos, at sabi nga doon sa sekretary ng parokya, minumura ako, nakikita siya sa palengke, pini-PI niya ako, yung PI na pari mo, ha? 2 taon at kalahati, hindi siya napagod, namurahin ako, di ba? Sabi ko, kawawa naman. Pag matutulog ka, bubuksan niya yung stereo ng barangay para hindi ka talaga makatulog. Ano? Sabi ko, ano ba naman kasalanan ko, Lord? Di ba? Ay kaya nung ako'y umalis, nagpagpag ako na alikabok sa aking sandalyas. Ay kasi sabi ng Diyos pag ayaw kang tanggapin, magpagpag ka ng alikabok. Nagpagpag ako. Oo. Lord, aalis na ako. Huling araw. Lo and behold, after 1 month, he was shot dead in front of the church. Pinuntahan pa ako ng pulis doon sa kasunod na parokya. Father, nabalitaan mo ba si nabaril? Sabi ko, opo. Kayo ba'y walang kinalaman? Ako pa. Ako pa. Di ba? Pero ano pong gusto kong i-share?
Pinagsisihan ko talaga yun. Pinagsisihan ko magpagpag ng alikabok ng aking paa. Bakit? Sulit ba yun? Hindi yung sulit. Kahit gaano kasama sa iyo ang tao, hindi sulit na sila'y mapahamak. Tandaan nyo yan. Kahit gaano kasama sa inyo ng tao, hindi sulit na sila'y mapahamak. Na sila'y magkasakit, na sila'y magutom, at kung anuman. Mga minamahal na mga kapatid. Kung hindi natin napapag-ugnay ang ating panalangin at ang ating relasyon sa ating kapwa, dapat nating tanungin ang ating moralidad. Dapat nating tanungin ang ating moralidad. If the way we pray contradicts the way we relate to one another, there must be something wrong in what we believe. Sabi nga ni Bishop Sok dati sa akin, pag napatunayan mo na ikaw ay tama, matuwa ka. Pero pag napatunayan mo ang iyong kapwa ay mali, hindi mo yan dapat ikinatutuwa. Minsan merong isang binata na nagpa-pray over kasi depressed na depressed. Sabi ko, ano ba ang problema mo? Sabi niya, binasted ako, Father. Binasted. Naglalaro kagad yung isip ko. Maganda kaya, di ba? Binasted. Tapos kwento, sabi niya, wala na ako ng gana, Father. Wala nang gana pumasok. Ayaw ko na magsimba. Agad? Binasted lang. Ayaw na kagad magsimba. Ano ba naman yan? My dear friends, my brothers and sisters, keep this in mind. If God will not give you what you're asking for, think of this. There must be something better in store for you. If God will not give you what you're asking for, keep this in mind. God must have something greater in store for you. Hindi yung pag hindi mo nakuha, pwede mo na mamatay na ako. Minsan pagdadasal ko yun. Sige nga, Lord, pagbigyan mo nga yan, di ba? Di ba? Ano? Sabihin nyo lang sa akin, magaling ako sa ganyan. Oh. Ha. Sabihin nyo lang talaga. Father, gusto ko nang mamatay. Pray-ibor ko kayo. Ano pa? Sabi nung isang matanda, tayo, ilang taon na kayo? Sabi niya, 92. Wow, nakakatuwa naman kayo. Sabi niya, feeling ko, Father, nakalimutan na ako ng Diyos. Ano gusto niyo? Kunin na kayo? Sabi niya, kasi Father, lahat ng mga kaklase ko patay na. Alam ko, kailangan niyo ba sumama pag namatay na mga classmate niyo? Ha? Sabi ko, sige po, pagdadasal ko. Lo and behold, the year after, namatay. Gift ko yata yan. Ano po? Sabihin nyo lang. Sabi nung anak, pare yung anak magmisa ka dito. Ikaw ang dahilan nito. Ako? Nag-request yan. Pinagdasal ko lang. Diba? Again, my brothers and sisters, if God will not grant what you have been asking for, keep this in mind. There must be something better for you. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit.